letting go, and letting God. Sino dito mga kapatid yung may mga hawak-hawak pa? Mga bagay na ang hirap i-surrender. So ayan mga kapatid, ang ating pag-uusapan po ngayon. Letting go and letting God. So, dito po natin kukunin mga kapatid sa Pilipos. Sabi po dito, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. So, nandyan po mga kapatid, na makikita po natin ang damdamin ni Pablo pagdating po sa ating Panginoon. Na ang pinakamahalaga, makita natin yan sa kanyang sinabi, no, sa mga taga-Pilipos, makita po natin, sa tono ng pananalita po ni Pablo, na ang kayamanan po niya, ang pinakamahalaga sa kanyang buhay ay ang ating Panginoon. Kilala po ba natin si Pablo? Amen. So makikita po natin mamaya yung kanyang mga achievements sa college, mga kapatid, kung ano yung mga meron po siya sa kanya, bakit po niya nabanggit na ang lahat ng meron siya ay inari niya pong kalugihan at ginawa niya pong basura. Ang mga bagay na yan, makamtan lang ang ating Panginoon. So, yan po, dyan po, iikot mga kapatid, ang ating mga papapag-usapan. So, sino po dito mga kapatid na isa, sabihin ko na lang, isa sa mahalaga sa kanilang buhay ay ang ating Panginoon? Amen. Parang ano, parang yung langaw So, dito mga kapatid, sinabi ko na lang, isa sa pinakamahalaga. Kasi ang sabi yung pinakamahalaga, baka magkasala tayo kapag sabi, ay si Lord po. Pero sa tunay na buhay naman na hindi. Kaya pinakasafe na tanong, sino dito mga kapatid, ang isa sa pinakamahalaga sa buhay nila ay ang ating Panginoon? Amen. Amen. So alam niyo mga kapatid, ang pag-ibig sa ating Panginoon ay meron po yung kabayaran. Meron po yung may price. Ano po ang paglilingkod sa ating Panginoon? Sino po dito mga kapatid, nung naglingkod sila, nagtunay yung tapat. Nung nagtapat sila sa ating Panginoon, may mga bagay na nawala sa atin. Marami po tayo. Kasi ito mga kapatid, the closer we get to God, the less we cling to the things of the Amen. Habang tayo mga kapatid ay papalapit po sa ating Panginoon, may mga bagay talaga mga kapatid na iiwanan natin. May mga bagay na hindi natin na mawawala na tayo ng amor, mawawala na tayo ng pag-ibig. May mga bagay mga kapatid na talagang isasantabi tayo sa tuwing palapit tayo ng palapit po sa ating Panginoon. The closer to God, the farther from. Yan naman po yung katunayan mga kapatid, na kapag tayo ay lumalapit at pilit tayong lumalapit sa ating Panginoon, meron talagang mawawala sa atin. Meron po talaga tayong bibitawan, meron tayong i-let go, meron po tayong mga iiwanan sa buhay po natin, makalapit lang po tayo sa ating Panginoon. At sa ating matatagal na pananampalataya, sila dito mga kapatid, yung mga 10 taon na pataas. Amen. 10 taon na pataas, 6 years pataas. Ang elementary po ba, grade 1, ilang taon po yun? 6, 7. Kasama na po yung mga kinder doon. Prep. 6 years old. O sino po dito yung mga 6 years old na sa pananampalataya? Mga 6 na taon na. Taas ko na kamay, huwag po kayo mahihiya. Siguro naman hindi ba sa hindi ko kilikili. Kahit kalati na lang, para hindi mo na. 6 na taon na sa pananampalataya. So marami na. Yung 6 na taon pataas,
Amen. Ay, yung 6 na taon pa baba. Sino po? 6 na taon pa baba. So, may mga baby pa tayo dito. Muna pa sa pananampalataya. So, ano natin yan? Masasabi po natin mga kapatid, kasi sa mga bata, di ba? Meron dyan mga bata na matanda mag-isip. Tama po ba? May matatanda mag-isip, kaya tinatawag natin, mga tinatawag natin mga alin. Bata pa, iba na mag-isip mga kapatid, mga mature na sila mag-isip. Sa pananampalataya, may ganyan din po tayong mga kalagayan na kahit mga kapatid, na bata pa sila sa pananampalataya, pero yung relationship nila sa ating Panginoon, ay gano'n na lang. Kasi meron namang mga batang mananampalataya na hindi kaagad sila gano'n, na ibinibigay nila ang buhay nila sa ating Panginoon. So yung maturity po nila ay hindi agad na-develop, no? Sa pananampalataya. Kaya mabilis pa silang madaya, mabilis pa silang madaya ng kaaway, hindi agad sumunod sa ating Panginoon. So, depende po sa tao. Sa pananampalataya, sa mga atin, sa mga matatagal na mananampalataya, umabot na ng 20 years. Sino dito? Umabot na ng 20 years. Talagang may pinagkatandaan na ho kayo. Tumanda na po sa pananampalataya. At sa atin, na lumaki na sa pananampalataya, matagal nang nasa kamay ng ating Panginoon ang kanilang buhay, itinitiwala nila sa ating Panginoon ang kanilang buhay, matagal nang nagtatapat sa ating Panginoon, dumaan po tayo sa mababang parte ng pananampalataya, nagkaroon tayo ng lumab na yung ating pag-ibig sa ating Panginoon, umapoy, lumabna, umapoy, ganyan naman yung pananampalataya eh. Hindi naman consistent, hindi natin masasabi mga kapatid na lagi tayong apoy. Kasi kailangan dumaan din tayo sa mga iba't ibang pagsubok na minsan yun yung nagpapaindap ng ating pananampalataya. Ang kagandahan lang sa atin, iniingatan tayo ng ating Panginoon, kaya kahit magpaandap-andap yan, dadating hanggang tayo ay nakakapit sa ating Panginoon, umaapoy pa rin. Amen? Kaya sa atin mga kapatid, sa mga matatagal na mananampalataya, napapansin niyo po ba ito? Na habang tumatagal po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, nawawalan tayo ng amor sa mga bagay-bagay at kasiyahan ng mundo. Amen. Sino po yung ganyan? Amen. Dati tuwa-tuwa ka sa mga baylihan. Sino mga nagbabayli dito? Kasi ngayon, bayuhan eh. Di ba, bayuhan, maraming baylihan. Ano yung baylihan? Sayawan. Mga tuklong. Dinay na panahon namin, baylihan. Okay, sayawan na eh. Pero dahil sa panahon ng pulistaran eh, baylihan ang tawag. May mga kayaka sa tabi, may mga kawayan. Nakita ko pa yun sa amin eh. Nakita ko pa yun sa amin. Kaya alam ko pa yung mga baylihan. Sa amin naman sa basketball, yung iba ay sa ilalim ng niyugan. Kaya may kawayan doon, tapos may ano ng niyog. So, ayan yung mga kapatid. So, dati tuwan-tuwa tayo sa mga ganong bagay. Minsan, sa mga music, tuwan-tuwa tayo sa music na makamundo. Pero hanggang tumatagal po tayo sa paglilingkod, nawawala yung amor natin sa mga ganung bagay. No? May mga pagkakataon mga kapatid na habang tayo tumatagal sa paglilingkod sa ating Panginoon, yung kasiyahan natin noon sa mundo ay nawawala na at napapalta naman ito ng kasiyahan sa pananampalataya. May mga pagkakataon mga kapatid na dumadating sa punto ng ating paglilingkod sa ating Panginoon na gusto natin lagi na may gawain. Sino yung ganyan mga kapatid? Gusto natin laging may gawain kasi gusto natin lagi tayong makakarinig ng salita ng ating Panginoon, na gusto natin lagi tayo mga kapatid ay natuturuan ng salita ng ating Panginoon. At alam niyo sa Bible mga kapatid, si John the Baptist, di ba sino yung pinuno mga kapatid na kahit mangaral si John the Baptist ng masasakit, gustong-gusto niyang pakinggan. Sino yung mga kapatid? Kilala niyo? Si? Sagot kayo. Ha? Sina? Isang pino? Siya. Si Herodes po ba yun? Oo. Isang mataas sa posisyon mga kapatid, na kapag nangangaral si John the Baptist, masasakit. Masasakit yung kanyang naririnig.
At lahat ay patama sa kanya. Sino yung ganyan mga kapatid? Nung Agripa. O yung unang dumating mga kapatid dito sa church. Sa pananambahan. Unang dalo mo, parang ikaw agad ang pinabakbakan. Parang iniisip mo tuloy sa nagdala sa iyo ito. Chinisnis niya tayo buhay dito sa pastor. Ako ganda mo ah. Yung agad ng ano, binabakbakan agad. Sige, parang nag-iisip tayo, parang kilala ko nung taong ito ah. Parang kilala ko nung nasa unahan, talagang lahat ng kasalanan mo na-expose. Lahat ng mga ginagawa mong mali, nakikita, nalalaman. Pero may mga pagkakataon sa ating mga mananampalataya, sabi nga po ni Pablo, mga kapatid, dumadating sa panahon ng status natin bilang mananampalataya, ayaw na natin ng mga gatas-gatas na pangangaral. Yung nilalambing tayo, nung tayo ay hinihili-hili sa pananampalataya, sa pangangaral, lagi na lang pag-ibig, lagi na lang tayo kinokomfort. May pagkakataon, bilang mga mananampalataya, tumatanda na tayo, sabi nga mga kapatid, karnihan na. Ibig sabihin mga kapatid, talagang meron ng pwersa, yung hinahanap nating mga pangangaral, gusto natin yung nasasaktan tayo. Sino yung ganyan mga kapatid? No? Dumating tayo sa punto mga kapatid na gusto mo na ikaw ay parang durugin ng puso mo. Durugin ng Panginoon yung puso mo sa pangangaral. Kasi minsan ito yung kagandahan kapag ang mensahe ng ating Panginoon ay galing sa pag ang mensahe ng ating Panginoon ay talagang galing sa Kanya, kapag dumating yan sa puso ng tao, wawasakin na talaga yun. Iba po yung galing sa tao at iba yung galing sa ating Panginoon. Minsan, pag galing sa tao, maramdam mo medyo may inis ka eh. Pero pag galing sa ating Panginoon yung mensahe, hindi ka maiinis sa tao eh. Mainis ka sa sarili mo. Kasi alam mo na ginagawa yun at nakikita ka ng ating Panginoon, kaya pinadala sa iyo yung mensahe ganyan. Hindi mo maiisip na may personal ito ah. Di ba? May personal yung pastor na ito, may personal yung mga nasa likod na ito, kasi alam yung buhay ko. Hindi mga kapatid. Minsan may mga pagkakataon sa buhay po natin mga kapatid. Ako, na-experience ko yan, na pagpupunta ko sa mga gawain mga kapatid, gusto ko talaga yung parang sinasaktan ako ba? Gusto ko yung ba? Talaga pupunta ka sa church, hindi ka lalambingin, parang nakikipagkira ka sa sarili mo. Talagang tinatamaan ka, sinasaktan kaya minsan mga kapatid, mapapansin ka, hallelujah! Kala mo, pinaparinggan mo yung katabi mo, pero ikaw pala pinaparinggan mo sarili mo. Di ba? May mga ganyan pagkakataon mga kapatid kapag bumabakbak na yung mga ngaral. Kasi gusto mo na ikaw yung saktan eh. Gusto mo yung kasi alam natin sa sarili natin, no? Na sa tao, hindi kayang baguhin ng tao kanyang sarili. At hindi rin kaya ng tao na baguhin yung ibang tao. Ang kaya lang magpabago sa puso ng tao ay ang ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon lang ang siyang nakakaalam ng talagang meron sa atin. Kasi ang tao, manguhula lang yan. Ang tao, tumama yan, pero hindi yan pinaka-eksakto. Pero ang ating Panginoon, yung pangangailangan natin, sakto po yan isasakto yan ng ating, di ba sabi ng Hebrews chapter 12, mga kapatid, yung salita ng ating Panginoon is quick and powerful. Yan po ang salita ng ating Panginoon, na kahit yung mga bagay na ikinatatago natin sa kaila-ilaliman, kaya po yung halukatin ng ating Panginoon at ipakita sa atin kung ano yung kapangyarihan ng kanyang salita. Kaya may mga ganyang pagkakataon po sa ating mga kapatid, na habang tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon, nandiyan naman may mga bagay na inaalis sa atin ng ating Panginoon. At yung mga bagay na masasakit na yan, masarap po yan, bilang sa mga mananampalatayang gustong maglingkod ng tapat sa ating Panginoon. Yung mga masasakit na bagay na kinukuha ng ating Panginoon, nagiging relief natin yan. Alam niyo po yung word na relief? Nakakahinga po tayo. Kasi may mga bagay na mamabigat po sa atin na hindi natin ibinibigay sa ating Panginoon. Minsan may mga pagkakataon na habang gusto nating lumapit sa ating Panginoon, meron po talagang tinatanggal ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pangangaral, sa pamamagitan ng panalangin, dinadaan niya lahat yung mga bagay na yan. Kaya sa atin mga kapatid, di ba, bilang mga mananampalatayang matagal na, mas natutuwa tayo kapag bakbakan ng laban eh. Sa pangangaral, mas gusto natin yung nasasaktan tayo. Gusto natin sa pangangaral, napapaimin na lang tayo eh. Di ba? May isang kwento mga kapatid.
ganito lang din naman sa amin. Na may isang church, talagang mga pasaway ang mga membro. Bakbak ng bakbak yung pastor. Talagang pray na siya sa ating Panginoon. Habang bumabakbak siya mga kapatid, kada linggo nababawasan. Nababawasan yung mga kapatiran. Bakbak talaga ng bakbak. Tapos dumating sa isang pagkakataon, umulan ng malakas. Pag ulan ng malakas, may isa lang umatin. Yung pastor, tapos yung isang taong yun, yung taong yun ay sobrang pasaway. Talagang, siya, matigas ang puso niya, mga kapatid. Lahat ng pagbakbak, lahat ibinalangin na, ibinulog na, ibinastik na, yung pastor, wala talaga, pasaway pa rin talaga. Tigas talaga ang puso. Naisip ng pastor, pagkakataon ko na. Babakbakan ko na yan. Suhulo ko ngayon, ha? Hindi, nag-preach yung pastor. Binakbakan niya mga kapatid, kahit sa lahat ng anggulo, sinilip na niya, binakbakan na niya. Ang nagtataka mga kapatid yung pastor, bakit amen ang amen? Sige niya, magtapat kayo, hindi kayo nagtatapat kayo. Nasabi nung kapatiran, ng isang sulong kapatiran na natin, come on, pastor, preach! Makakasarili. Pinakatama mo na yun. Papangalanan mo na lang pangalanan mo na lang ako pastor. Parang gano'n na lang Pero hindi, sabi ko, come on, pastor, preach. Come on. Hindi natapos yung pangangaral. Tapos lumapit yung kapatiran, dahil wala lang sila Lumapit yung kapatiran, bumulong doon sa pastor. Sabi nung kapatiran sa pastor, pastor, sayang, wala sila. Hindi pa rin talaga tinabla. Hindi pa rin yung nalaman na siya pala yung mga kapatid. May matitigas talagang kapatid, no? Buti na lang, salamat sa Diyos, wala tayong ganito sa Sarihaya. Amen. Mababait kang mga taga-Sarihaya. Mababait po ba kayo? Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ito mga kapatid, habang tayo tumatagal sa pananampalataya, huwag sanang tumitigas yung puso natin. Mas dapat, kapag tayo tumatagal sa pananampalataya, mas nagiging, sabi ng Biblia, nagiging yung puso natin ay nagiging laman. Hindi nagiging bato na hindi na tayo makaramdam, mga kapatid, ng pangungusap po ng ating Panginoon. Dahil yung mga batong puso niya, tinatanggal po yan ng ating Panginoon. Isa yan sa mga prayer, mga kapatid, ni David. Nung siya ay magkasala sa ating Panginoon, nabigyan siya ng bagong puso. Create in me a new heart. Hindi mga kapatid na hindi po doon nasabing ayusin. But ang sabi diyan ay i-create, bigyan, likhaan ng bagong puso. So habang tumatagal po tayo, talagang meron pong magiging bagay na tatanggalin po sa atin ng ating Panginoon. So habang tumatagal po tayo, nawawalan na ng amor yung mga bagay sa mundo, mga kapatid, yung kasiyahan ng mundo, nawawalan na po tayo ng kasiyahan. Ito po yung resulta, dahil po ito sa resulta ng pagtanggap po natin sa ating Panginoon, sapagkat nung tinanggap natin ang ating Panginoon, binago na po tayo ng ating Diyos. Naniniwala po ba kayo dyan, mga kapatid, nung tanggapin natin ang ating Panginoon, nung mabautismuhan po tayo sa pangalan ng ating Panginoon, maramdaman natin ang presensya ng ating Panginoon, unti-unti po tayong binabago ng ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo dyan? Na tayo po ay binabago ng ating Panginoon. Ayaw natin, dalawa lang yan binabago tayo ng ating Panginoon o ayaw natin magpabago sa ating Panginoon. Kasi yan po talaga ang magiging resulta kung i-allow natin ang sarili natin na baguhin po tayo ng ating Panginoon. Kasi ito po yan Diba sabi yan, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Yung mga dati nating identity, yung pagkakilanlan po natin noon ay hindi na po tayo noon. Kasi sabi, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan nyo, ang lahat ay naging bago. Nung tayo, mga kapatid, ay nakipag-isa sa ating Panginoon, nung nagpabautismo tayo, nung sumunod tayo sa ating Panginoon, nung nagkaroon tayo ng willingness sa ating puso, mga kapatid, talagang ang lahat ng dati nating bagay ay isinasantabi na po natin.
inaalis na po natin at ang ating Panginoon, hindi tayo yung hindi tayo may kapangyarihan para tanggalin yung mga bagay na yan. Ang may kapangyarihan ay ang ating Panginoon. Kaya sa ating mga mananampalataya, nung tayo po ay nabautismuhan, ito po yung pagkakataon, yung panahon na binigyan natin ng pahintulot na magkaroon po ng kapangyarihan ang Diyos sa buhay po natin. Di mo makikita po natin noon, yung buhay natin, nung wala pa tayong Panginoon, ang Panginoon natin ay nasa labing pa lang. Di ba may mga ganyan? Na ang kanilang sinasabi nila, ang Diyos, sabi nila, ang Diyos ay hindi ko naman nakalimutan ng ating Panginoon, ang ating Panginoon ay nasa puso ko. Pero dapat nakikita po sa gawa. Amen. Tama po ba? Ang pananampalataya, mga kapatid, may papakita mo na talagang ang Diyos ay kumikilos sa buhay po natin. Ito po ay nakikita sa gawa. Wala po yung pagkakaiba sa Wala po yung pagkakaiba sa nag-gym. Ang nag-gym, sino dito yung nakaraan? Ay, ang ating puging kapatid. Ang isa sa mga ramento. Amen. Nag-gym ka pa rin? Okay naman. Masakit sa katawan. Kasi bubot ka ng mabigat eh. Kasi Larry, nag-gym yan. Pero yung Larry, nung unang nagbuhat ka, nakita mo na agad na meron ka na agad. Unang first up mo, meron ka na agad abs. Grabe ka na. Unang buhat ng barbell, meron na agad parang kay Papay. No? Kapag meron kang alam na ganun, pasama mo ka. Diba sa mga nag-gym mga kapatid, kailangan kapag sinabi mong nag-gym ka, gusto mo pagpaganda ng katawan, kailangan meron po itong gagawin kang consistent na routine. Ano po, sa isang linggo, maaaring 3 beses, maaaring 2 beses, ano po, 1 oras, kalating oras ka nag-gym, ganyan, para magkaroon ng resulta yung iyong pagpapagal. Isa sa pag-gym mga kapatid, yung iba taon, buwan, ang kanilang ginugugol para magkaroon sila ng magandang pisik, magandang katawan. Ganon din po sa pananampalataya. Kapag sinasabi po natin na tayo po, ang ating Panginoon, lagi nating nasa isipan, lagi nating nasa puso, kumikilos tayo, nananalangin tayo sa ating Panginoon, dapat nakikita po yan sa gawa po natin. Ano po, ang resulta, nasa fruit, nasa bunga, yung ating mga sinasabi. Kapag ang tao, mga kapatid, halimbawa ako, sumama ako kay Larry. Si Larry consistent. Ako, sinasabi ko lang ay, nag-gym ako. Pero 1 beses lang akong bumuhat. Tingnan mo ang parehas naming katawan ni Larry. Sa 1 taon. Ewan ko, bato-bato na yung kanya. Ako, ano pa rin, bulletproof pa rin yung akin. Marami pa rin, sako-sako pa rin yung aking katawan. Kasi sinasabi ko lang, naimik lang naman ako. Nag-gym ako. Yung pala 1 beses lang. Hindi consistent. Kung kailan lang magustuhan, saka nag-gym. Ang paglilingkod, ito po ay disiplina. Amen. Disiplina po ang paglilingkod. Kaya kung halimbawa kami dalawa ni Larry, makita mo yung kanyang katawan, sasabihin ko, kala ko ba nag-gym pa? Sino yung mapapahiya? Yung nagsasabi na nag-gym siya, pero hindi naman talaga. Ganon din po sa pananampalataya. Kung gusto po talaga natin na magkaroon ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin at baguhin ang ating Panginoon yung ating buhay, na baguhin para maging karapat-dapat sa harapan po ng ating Panginoon, may gagawin po talaga tayo. Hindi pwede yung umiimik lang tayo, dapat meron tayong ginagawa. Kasi mabilis lang umimik, madali lang umimik, pero mahirap talaga yung paggawa. Sa lahat naman ng bagay yan eh. Kaya minsan, ang sabi nga mga kapatid, the less we talk, the less the mistake. Huwag tayong masyadong imik ng imik na hindi po natin kayang panindigan yung ating mga sinasabi. Kasi dyan po tayo mahuhuli. Amen. Sa ating mga sinasabi. Amen. Kasi ang pananampalataya, lalo na sa pananampalataya, huwag tayong imik ng imik, huwag tayong mangako ng mangako sa ating Panginoon dahil dyan tayo uhulihin ng kaaway. Amen. Hayaan mo mga kapatid
na ipakita po natin sa gawa, ipakita po natin sa ating buhay na talaga tayo po'y sumusunod po sa ating Panginoon. Kasi kahit hindi ka umimik, kung may ginagawa ka, makikita po talaga yan. Si Larry, kahit hindi niya ipangalandakan na siya nag-gym, kung siya nag-gym talaga, makikita yan sa katawan. Parang ganda na shoulders mo. Ganda na natindigan sa bro. Yeah. Makikita po yan kahit hindi pa lang pangalandakan. Ganun din po sa pananampalataya. Kahit hindi mo sabihin Kristiyano ka, naalala mo ang ating Panginoon, kung nakikita yun sa gawa mo, yung iyong buhay ay magiging testimony sa marami. Bakit? Kasi nga, naiiba po tayo. Ang sabi ng Peter, mga kapatid, tayo mga mananampalataya, we are peculiar. Ang sabi sa Tagalog, mga kakaiba. Ganun yung pananampalatayang meron tayo, kaya wag po tayong magtaka kung sa pagsunod natin sa ating Panginoon ay maraming nawawala. Kasi nga, iba po tayo. Hindi po tayo katulad ng mundo, mga kapatid, na kung ano ang umuso, yun ang meron ka. Tayo, iba po tayo, mga kapatid, mula sa pananamit, sa mamumuhay, mga kapatid, ibang-iba po tayo sa mundo. At gusto po yan ng ating Panginoon na mag-stand out po tayo sapagkat tayo asin at ilaw ng sanlibutan ito. Kaya hayaan natin, mga kapatid, na baguhin tayo ng ating Panginoon at tanggalin ng ating Diyos yung mga bagay na mag-identify sa atin sa mundo ito. Yan ang mahirap minsan no? Ang mahirap pa sa mundo ng mga mananampalataya, ito na yung nagiging trend kung hindi nyo napapansin. Ang nagiging trend, mga kapatid ng mundo, yung holiness ay lumalambot na. Amen. No? Kaya bilang mga apostolik, manatili po tayong apostolik. Kasi marami na po, mga kapatid, na mga nagsasabing sila'y Kristiyano pero kamukha na sila ng mundo. Nakapansin niya, mga kapatid? Kasi yung mundo, umaawit na rin ang katulad natin. Amen. Yung minsan, yung mga ginagaya nating mga kanta, yung mga kinukuha nating kanta, yung mga kakanta, mga nasa parang word din na rin. Sila yung nakakilala sa Planet Shakers. Yung kumanta ng Nothing is Impossible. Tingnan niyo yung mga itsura nila. Yung Bethel Church, Restoration Church. Nakikita yung kumanta ng yung Praise. Yung kumanta ng Let the Lion Roar. Maganda pakinggan, pero pag titingnan mo yung image nila, parehas din sila ng mundo. Iba lang yung kinakanta nila, pero yung pagayakan nila ay katulad din sa mundo. Kaya sa atin, mga kapatid, yung sila, paatras sila pabalik sila sa mundo. Gusto nilang ma-identify na kaparehas sila ng mundo. Pero sa atin, na mga talagang gustong lumapit sa ating Panginoon, inaalis po natin yung identification, ma-identify tayo na galing po tayo sa sanlibutan o gaya tayo ng sanlibutan. Tayo po ay mga kakaiba. Kaya habang tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon, talaga pong may magbabago po sa atin. Yun yung nakakalungkot na kapag nakita ka ng iyong kapatid, wala ka pa rin pagbabago. Yan ang bati sa iyo, ganyan ka pa rin. Kailangan meron po talagang pagbabago po sa atin. Amen. Nung mabautismuhan tayo, ang sabi po dyan, mga kapatid, yung mga lumang bagay ay lumipas na. Mas lalo na, mga kapatid, ito yun minsan, mahirap kapag buno tayo sa salita pero wala tayong espiritu. May pagkakaiba din po yan. No? Huwag po natin kakalimutan na meron pang isa pang recipe para tayo ay mabago ng ating Panginoon. Hindi lang salita. Walang problema kung makikinig ka salita ng ating Panginoon, pero meron pa tayong isang mas mahalaga na kailangan magkaroon po sa atin. Yan po ay ang banal na espiritu ng ating Panginoon. Yan po talaga yung magbibigay ng
kapangyarihan po sa atin. Wala po, sabi nga, dun sa Bible School sa amin, walang saysay ang 100 memory verse mo kung hindi ka napupuspos ng banal na espiritu. Kahit sabihin mo pang ikaw ay isa ka ng scholar. Martin, maging scholar ka ng Biblia, ikaw ay theologians, nandiyan na yung Doctor of Divinity, meron ka na ng title, ano yung Doctor of Divinity? Yun yung mga nag-aaral ng Bible. Ang title po nila, Doctor of Divinity. Matindi. Alam mo, may mga title lang ganyan. So sa pag-aaral naman, wala namang problema yun. Kahit magkaroon ka na ng mga ganyan sa PhD, DVD, CD, yung mga ganun mga kapatid sa Doctor of Divinity, kahit magkaganyan ka, pero kung hindi mo nararanasan ang banal na espiritu ng ating Panginoon, lahat ng kaalaman mo patungkol sa salita ng Diyos ay mawawalan din po yan ng saysay. Alam niyo sa Bible School, meron po ako itong mga kaklaseng matatalino. Tanungin mo ng verse, alam ang isasagot. May mga tinatawag kami itong mga walking Bible. Magagaling sila. Galing nila mag-aral. Tapos meron naman kaming mga kaklase na masasabi natin na below average. Pag nag-i-exam kami, talagang ulam nila itlog. Meron talaga, zero talaga sa Bible School. Pero hahanga ka pag nagsalita sila. Iba sila mga kapatid kapag nagsalita. Alam mo, iba yung karunungan na meron sila. Galing talaga sa ating Panginoon yung anointing na meron po sila mga kapatid. Kaya walang saysay ang kaalaman kung walang kapangyarihan po ng ating Panginoon. Meron din dun mga kapatid na magagaling magsunglit. Ang gagaling magsulit, talagang tataas ng boses, may kulot-kulot pa. Pero meron itong mga sakto lang ang boses. Pero kapag nag-lead ng devotion, nag-lead mga kapatid ng service, ramdam mo yung banal na espiritu ng ating Panginoon. Hindi sa galing talaga. Hindi sa galing, kundi sa anointing. Pagdating po sa pananampalataya, pagdating po sa kaharian ng ating Panginoon, yung karunungan, yung skill, yung wisdom ng mundong ito ay hindi kayang tapatan ang anointing na galing po sa ating Panginoon. Makukuha lang po yan mga kapatid sa paglapit natin sa ating Panginoon. Amen. Kaya yung banal na espiritu, kailangan po natin yan. Yan po yung magbibigay ng anointing po sa atin. Alam niyo mga kapatid, yung unang naging pastor sa amin, sa batch namin, hindi tapos ng elementary. Pero siya yung unang naging pastor sa amin. Galing pa yung Leyte, sa bundok pa sila. Yun sila galing, pero siya yung tutuwa ko doon pag nangangaral yun. Simple-simple lang yung mga binibitawan niya, pero ramdam mo mga kapatid, medyo komedyante rin eh. Pero alam mo yung sa likod ng tawa, nandun talaga yung mensahe ng ating boy. Nakita na siguro ng iba, yung mga tagal siya. Si Johnny Boy. Ano na siya doon? Si Jenny Boy. Nandun siya sa Albay. Makikita niya, doon siya nagpapastor. Nakakatuwa mga kapatid. Yun, kapag nag-exam kami, wala na yun. Yun yung pinakamabilis matapos. Kasi wala siyang sinasagot eh. Wala na siyang sagot mga kapatid. Pero siya yung unang ginamit sa amin ng ating Panginoon. Merong mga top student po doon, hindi naman agad nakapasok. Pero siya yung unang agad na ginamit ng ating Panginoon. Kaya talaga naniniwala ako, kapag tinawag ng ating Panginoon, gagamitin talaga ng ating Panginoon. Once na ginamit tayo sa anumang ministry, tinawag tayo ng ating Panginoon, gagamitin ka talaga ng ating Panginoon. Ang kailangan lang natin ay magkaroon tayo ng open heart, willing heart mga kapatid, na sumunod po sa ating Panginoon. Ang mga bagay na yan, yung mga tinatawag na yung ating Panginoon eh. Yung mga walang kakayanan. Sino yung mga apostol? Ano kanilang mga trabaho? Mga mangingisda. Kaya kapag nangangaral sila, nagugulat ang mga tao. Ano ba ito? Di ba? Di ba mangingisda lang ito, mga ito? Kaya sa atin mga kapatid, hindi po basihan ang sobrang talino. Ang kailangan po natin ay ang banal na presensya ng ating Panginoon. Yung anointing na galing po sa ating Panginoon. Pero huwag niyo pong ma-misinterpret, ay hindi na ako mag-aaral. Hindi na ako magbabasa ng Biblia, may anointing naman ako. Amointing ka pagkatapos mo.
Ano po, hindi kailangan pa rin natin mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Kasi sabi dito mga kapatid, kapag tayo ay may banal na Espiritu ng ating Panginoon, siya po yung kikilos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Once na may banal na Espiritu tayo ng ating Panginoon, malaya pong kikilos ang Diyos sa buhay po natin. At yung mga bagay na hindi natin mabitawan, malaya nating mabibitawan yan. Bakit? Kasi isasagawa niya ang kanyang kalooban, ang kanyang kagustuhan sa buhay po natin. So si Pablo, balik tayo kay Pablo mga kapatid. Walang pagdududa mga kapatid sa nararamdaman ni Pablo nung sinabi niya yung verse natin kanina, na lahat ng meron siya, ito po ay binaliwala niya. At lahat ng bagay mga kapatid na kanyang inahari ay ginawa niya po ito kalugihan. Ginawa niyang basura ang mga bagay na ito. Bakit? Bakit po may parang ipagmamalaki si Pablo dito? Sa kanyang sinabi. Unang-una, si Pablo mga kapatid, pagdating po sa Biblia, sa Bible times, kapag ikaw ay Hudyo, medyo nakakaangat ka. Ganyan ang tingin po ng tao. Kasi you are a chosen nation. Ikaw ay pinili ng Diyos. Kaya yung mga Pariseo, iba ang tingin nila sa kanilang sarili. Sila ay mas matataas kaysa sa mga Samaritano at mga Hintil. Kasi ang palagay nila sa kanilang sarili, kapag Hudyo ka, mas nakakaangat ka. Ganyan mga kapatid. Si Pablo, siya po ay isang Hudyo at mula sa tribe of Benjamin. Yan. Circumcised, pagtutuli, at the 8th day, ganyan sa kanila. Kapag kasi in medical word, yung ika-8th day mo, yun yung pinakamabilis yung healing. Yan sa pagtitingnan po natin sa medical word. Kaya ganyan na nga, yan yung utos ng ating Panginoon. Siyempre, ang ating Panginoon, siya yung designer natin. Anong alam niya? Yung panahon na kung kailan yung healing, Diyan po malakas yan. Kaya mabilis pong maghilom. Kahit bata pa sila. At mula pa siya sa tribe of Benjamin. So, sabi po dito, siya po ay purong Hudyo. At siya po ay sa linyahan ng mga siya po ay mula sa tribe of Benjamin. Prestigious. At nagbigay po yun ng isa pang karangalan po sa kanya. Kasunod mga kapatid, siya po ay edukado. At ang nagturo po sa kanya mga kapatid ay si Gamaliel, isa pong kilalang guro, isa sa pinaka magaling na guro mga kapatid sa panahon po niya. At sabi po dyan, train po siya ng batas ng kanilang mga ninuno. At si Gamaliel mga kapatid, was one of the most respected Jewish rabbis. Ibig sabihin ng rabbi ay teacher. Making Paul highly educated so matalino po talaga si Pablo. Kasunod mga kapatid, siya po ay sa batas. Siya po ay stricto. Talagang siya by the books. Kung tawagin natin by the books si Pablo. Kung ano yung nakasaan, yun talagang gagawin po niya. Ganun siya ka-dedicated. Pagdating po sa pananampalataya, isa po rin siyang Pariseo noon. Siya nga yung isang Pariseo na talagang nakikipagpatayan talaga para sa relihiyon. Kaya masasabi natin dito, hindi relihiyon na magliligtas, kundi yung relasyon natin sa ating Panginoon. Marami kasing tao na mas mahal nila ang relihiyon kaysa sa ating Panginoon. Talagang makikipagpatayan sa relihiyon, pero ang tunay na nakakapagligtas ay ang relasyon natin sa ating Panginoon. Tulad dito, mga kapatid, si Pablo, ibinasura niya yung kanyang relihiyon. Yung kanyang inaaniban. The Pharisees were known for their strict obedience to the law,
But, ang sabi dyan, Paul excelled in this group. Kung ang mga Pariseo ay stricto, mas stricto po si Pablo. Ganun po yung kanyang dedication, mga kapatid. At isa pa, zealous persecutor of the church. Kaya kinakatakutan siya ng mga mananampalataya noon eh. Di ba nung ipinakilala siya sa mga mananampalataya, kailangan meron munang middleman. Hindi, okay na ito, kapatid na natin siya sa pananampalataya. Kasi po kilalang kilala si Pablo bilang isang talagang advocate. Sabi natin kanina. Number 1 persecutor siya. Kaya, niyo mga kapatid, ang nakipag-encounter kay Pablo ay hindi tao, kundi ang ating Panginoon. Kasi alam ng ating Panginoon kung ano yung magagawa ni Pablo. Ito lang yung maiisip-isip po natin. No? Kapag tayo ay sumusobra na, si Lord talaga ang makikipagtuo sa atin. Kapag hindi na tayo kayang hindi na tayong i-contain ng tao, si Lord na ang bahala sa atin. At huwag sana mga kapatid na gano'n ang mangyari sa atin. Maganda pero mahirap din. Maganda pero nakakatakot din. Amen. Ayos na minsan mga kapatid na minsan kasi mas magaling pa tayo sa pastor. Hindi naman dito yun May mga Kristiyano ganyan, mas magaling pa sa pastor, mas magaling pa sa mga leaders, mas magaling pa sa mga itinalaga ng ating Panginoon. Yung mga taong yan, si Lord na mag-i-encounter dyan. Kaya sa atin mga kapatid, ipanalangin na lang yun natin yung mga taong yan. Lord, hayaan mo, baguhin mo po yung puso ng taong yan. Kasi nakakatakot din. Bilang mga mananampalataya, alam natin yung kayang sapitin ng taong yan kapag ang Diyos ang nakipag-encounter sa kanya. Ano nangyari nung in-encounter si Pablo ng ating Panginoon? Nagulat. Buti kung yun lang ang mangyayari sa atin. Marami pa pwedeng gawin sa atin ng ating Panginoon at huwag tayong magtaka kasi pagmamayari ng Diyos ang buhay po natin. Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng isipin niya sa atin mga kapatid. Mapatino lang po tayo. Amen? Sabi diyan, Paul was known for his intense passion for Judaism, even violently opposing the early Christian. Ganyan po siya mga kapatid. No? Pwede siya maging violent eh. Kaya yung unang martyr ng Biblia, si Esteban mga kapatid, siya po ang merong kargada. Kasi sa kanila mga kapatid, sa Old Testament mga kapatid, di ba? May makikita natin yung merong mga sila dito. Ano tawag doon? Ha? Hindi, yung rope. Hindi naman siya rope. Yung mga malong. Meron sila dito, mga nakalagay dito mga kapatid. Yun ay ginagamit nila pag pupunta sila sa disyerto, inilalagay nila sa mukha nila. Pag gabi naman, sobrang lamig, kinukumot po nila yun. Ganun yun sa kanila. No, parang balabal. O malong, ganyan mga kapatid. Sa kanila, kapag sila ay gagawa ng halimbawa, ganun, may papatayin sila. Ganun naman ang ganun ang kautosan noon Dadalhin nila yung may kasalanan, dadalhin po nila yung sa labas ng bayan, at doon nila yung papatayin. At meron pong tatayo po doon. Si Pablo, ang ginawa niya, siya yung sige, ako na nga ako, patayin niyo lang yung taong yan. Esteban, patayin niyo si Esteban, ako na nga ako na ilagay niyo sa akin yung mga balabal niyo. Ibig sabihin, ang nagsisignify yun na siya yung sisigilin dun sa buhay ng tao niya. Kaya violent din si Pablo mga kapatid. At kasunod mga kapatid, siya po ay blameless pagdating sa katuwiran at sa batas. Wala po siyang wala pong maiano sa kanya. May sabi na, ay, hindi ka naman ganito, hindi ka naman ganyan. Hindi mga kapatid. Sabi po dyan, as for righteousness based on the law. Kaya, di ba, may isang sulat mga sa Pablo na, kung sa banal at sa banalan lang, mas lamang ako sa inyo. Parang ganun mga kapatid, di ba? Kasi ganun nga siya, yung iba yung passion times 2 siya eh.
Pag siya ay nagtapat, mga kapatid. Kaya sabi diyan, he was outwardly without blame in following Jewish legalistic righteousness. Pag sinabing legalistic, by the books yan, mga kapatid. Kapag sinabi ng ganito, susundin niya yan, mga kapatid. Question. Kung mga kapatid, kung si Pablo, sa pagiging tapat niya, sa lahat ng meron siyang achievement, sa lahat ng meron siya sa kanyang resume, mga kapatid, ay makikita nating maganda yung kanyang track record. Pero lahat ng mga bagay na yan ay ginawang basura, ginawang kalugihan ni Pablo, ano po, para sa kanya sarili, para makuha lang niya si Kristo. Sa atin po kaya, mga kapatid. Ang tanong muna, ilang taon na po tayo? Gaano na tayo katagal bilang mananampalataya? Nasagot na natin kanina, yung iba nag-range na ng 20 anyos na, talaga binata na, nagtatrabaho na sa pananampalataya. Ganun na yung edad, mga kapatid. Yung iba naman, baka pa sa pananampalataya. Ang kasunod na tanong, amen, ano na ba ang mga bagay na iniwan mo sa pananampalataya, para sa pananampalataya? Ano yung mga bagay na iginibag mo para lang sa pananampalataya? Bisyo, hindi yan mabigat eh. Yung bisyo, yung mga vices, kung tawagin, mga kapatid, yan ay, hindi naman yan tinigil. Talagang kailangan tanggalin po yan. Yan ay perks ng pagsunod natin sa ating Panginoon. Kumbaga, requirements po yan eh. Sa trabaho, para mas madali po natin maintindihan, sa trabaho, meron po yung requirements. May requirements yan sa labas, no? Kailangan mo mag-make up, kailangan mo magpantalon. Requirements po yan, no? Requirements po yan, pangangailangan po yan. No? Kailangan meron kang barangay clearance, meron kang police clearance, police clearance. Dapat may ganyan ka para makapasok ka. Pero pag nandun ka na sa trabaho mo, may mga bagay na iginigibak ka. Ano katulad, mga kapatid, ang trabaho mo lang ay 8 to 6. May ganun, 8 to 5. May ganun trabaho mo. Pero dahil kailangan mong naging dedicated ka sa trabaho mo, hanggang alas 10, tiway lang. Yun ay sacrifices natin, di ba? Yun yung mga bagay na yung dapat sa yung oras na ginigibak mo para lang doon sa trabaho mo. Ganun din po sa pananampalataya. Hindi natin iginigibak yung mga bisyo kasi kailangan naman talaga yun. Requirement yun, mga kapatid, na tanggalin natin. Ang tanong, mga kapatid, kapag nasa loob na tayo ng pananampalataya, nung nasa loob na tayo ng pananampalataya, ano yung mga bagay na ginibak po natin? Example, mga kapatid, si Pastor Rodel Dapito. Example, mga kapatid, bautismado na, pero siya po ay professional teacher. Pero nung siya po ay tinawag ng ating Panginoon, iginibak niya po yung kanyang pagiging maestro, pagiging teacher, mga kapatid. Yun yung mga bagay na tinatanong ko po sa inyo. Ano yung mga bagay na mabibigat na iginibak natin para sa ating Panginoon? Alam mo yun, pera yun eh. Trabaho yun. Monthly, meron po siyang inaasahan na sweldo. Ngayon, pensenas katapusan, ganun po yung sweldohan ng mga ano. Kumbaga, permanent po siya. Government employee po siya. Ibig sabihin, matapos man yung kanyang serbisyo sa gobyerno, meron pa rin siya kukunin. Pero, tinanggal niya yung mga bagay na yun, iniwanan niya yung mga bagay na yun para lang sa ating Panginoon. Ganun po yung sinasabi po dito ni Pablo, mga kapatid, na lahat ng mga bagay, yung honor sa pangalan niya, sa lahi po niya, yung katalinuhan na meron siya, yung makukuha niyang posisyon doon sa kanyang pagiging pariseyo, mga kapatid, iniwanan niya ang lahat ng yun para lang sa pagsunod sa ating Panginoon. Ngayon, ang katanungan, mga kapatid, ano yung mga bagay na iniwan natin sa ating Panginoon?
May halaga ba yan, mga iniiwan natin sa ating Panginoon? Na-example po sa inyo, si Pastor Rodel. Pwede ka naman maging mananampalatayang nagtititsa. Tama po ba? Hindi naman requirements yun na, ay, pag mananampalataya ka, hindi ka na pwede mag-teacher. Yun yung sinasabi ko po sa inyo. Pero dahil nga, mas gusto niyang lumapit, mas gusto niyang sumunod sa ating Panginoon, yung bagay na yun, tinanggal po niya yan. Para mas makasunod siya sa ating Panginoon. Sa atin, mga kapatid, ano na po yung mahalagang bagay na iniwanan natin para sa ating Panginoon? Oras, Pastor. Oras? Requirements naman po yan. Required na tayong magbigay ng oras sa ating Panginoon eh. Hindi nga requirement, mandatory yun. Kasi kung gusto natin maging ayos ang ating pananampalataya, talagang susunod tayo sa ating Panginoon. Sige, mag-isip kayo. Kakaroon minsan ng trick, minsan eh. Kung gusto mong lumapit sa ating Panginoon, may kapalit. May ganyang pagkakataon minsan sa pananampalataya. Kaibigan, Pastor, pamilya. Kaibigan, pamilya, may mga ganyang pagkakataon din, mga kapatid, na talagang iiwanan mo yung mahal na mahal mong kaibigan para lang na lumapit ka sa ating Panginoon. Tama yun, mga kapatid. Minsan, pamilya nga eh. Pamilya. Kapatid. Iwan pamilya. Sabi na rin doon. Next. Iwanan talaga yung pamilya minsan, mga kapatid. Ba yun yung mabibigat na desisyon na ginagawa po natin para tayo po ay makalapit po sa ating Panginoon. Hindi naman requirements yung na kung gusto mo mag-imana ng palataya, iwanan mo yung mga kaibigan. Pero dahil sa iyo, mga kapatid, na gusto kong lumapit sa ating Panginoon, dahil mga kaibigan, mamaya mapag-usapan po natin yan. May mga bagay po tayo. Isa, mga kapatid, sa parabola. Alam niyo, mga kapatid, yung parable of the pearl of the great price. Nakarama na natin. Ang sabi po dito, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Notice, mga kapatid, no? Ang sabi dyan, para makuha lang niya yung perlas na nakita niya napakahalaga, napakaganda. Ano po sa kanyang paningin, umuwi siya at ang lahat ng kanyang tinatangkilik, lahat ng kanyang ari-arian ay ibinenta niya, mapasakan niya lang po yung perlas na yon. Bago yung 13, bago pa yung Matthew chapter ito, mga kapatid, meron pang isang parabola yan. Yung parable of the hidden treasure. The hidden treasure, mga kapatid, isang verse lang yon. Nasabi ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang tao na nakakita ng isang kayamanan sa bukid. Ang ginawa niya, umuwi siya, pinagbenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yung bukid na yun. Dahil nandun yung kayamanan. Ganun din po sa atin, mga kapatid. Kung gusto po talaga natin lumapit sa ating Panginoon at yung desisyon po natin sa paglapit sa ating Panginoon ay ganun na lang, may mga bagay po talaga tayong aalisin sa atin. May mga bagay po tayong i-let go, makuha lang natin ang ating Panginoon. Marami pong mga bagay na ganyan, mga kapatid. Amen. Na kailangan po nating gawin. Sabi po dito, mga kapatid, kailangan bilang mga mananampalataya, minsan yung may mga pinapahalagahan tayong mga bagay. Alam po natin yan. May mga pinapahalagahan po tayong bagay at yung mga bagay na yan yung nagiging struggles po natin. Isa yung mga struggles na yan na kaya hindi tayo makasunod sa ating Panginoon, hindi natin pinipitawan. Mas lalo na sa mga taong gusto talagang sumunod sa ating Panginoon, may mga pagkakataon na puso mo, mga kapatid, ay gustong-gustong sunod, pero yung kamay mo may mga hawak na bagay na kaya hindi ka
ka makausad sa pananampalataya. Meron kang mga tinatago, meron kang mga bagay, mga reservation tatawagin, mga kapatid. Kaya hindi ka makalapit sa ating Panginoon. May mga bagay na nakatanikalak pa sa iyong kamay, kaya hindi ka makausad sa pananampalataya. Wala problema sa puso, pero nasa isip, ang problema natin minsan. Yung puso mo gustong sumunod sa ating Panginoon, pero yung isip mo, hindi kinakalabang ka. Kaya kailangan mga kapatid, magkaayon ng puso at isipan. Hindi pwedeng puso lang. Amen. Kailangan buong tayo. Kung gusto natin sumunod sa ating Panginoon, hindi yung isang parte lang natin. Dapat lahat tayo mga kapatid, lahat ng parte ng ating katawan, lahat mga kapatid tayo ay susunod po sa ating Panginoon. Hindi yan pwede mga kapatid. Kasi dilikha tayo ng buo ng ating Panginoon, hindi naman pwedeng yung puso lang natin ang malalangit. Pagdating natin sa langit mo, paninong puso ito? Puso lang. Sabihin ng Panginoon, paninong puso ito? Sabihin ng kasama, ay, Lord, ay puso lang kasi niya gustong maglingkod. Kaya yung katawan, iwan. Ano, nasusunog. Hindi naman pwedeng ganun. Amen. Ano po yung mga struggle ng mga tao? Kung bakit hindi po sila, karamihan ng mga tao, kung bakit hindi po sila hindi nila ibibigay ang sarili nila sa ating Panginoon. Una mga kapatid, yung kanilang mga kayamanan at yung mga material possession, yung kanilang mga pagmamay-ari. Hindi maiwanan yung trabaho, hindi maiwanan yung negosyo. Di ba, nagkwento ko sa inyo noon yung bibi. Natandaan niyo yung kwento ng bibi? Ang bibi. Naging yung isang mananampalataya. May daladalang isang bibi, nanalangin sa atin, my Lord, para ihin mo itong bibing ito. Bibi ito. Nagdumami. Pato na lang. Patong ito. Para pag dumami na ito, meron na akong makakatulong na ako makakatulong na ako sa church, makakatulong na ako sa gawain. Grinat ng ating Panginoon, pinadami yung kanyang mga bibi, mga pato. Yung mga pato, dumami na. Hanggang sa dumami yung mga pato, hindi na siya makalis kasi walang magbabantay ng mga pato. Tinatanong ng mga kapatiran, sister, bakit hindi ka na nakakapag-church? Ay, walang bantay dun sa mga pato mo. Sa aso. Sa susunod na linggo na lang ako, magpapadala na lang ako ng tithes ko dyan. Magpapadala na lang ako ng offering. Inano ulit, kinausap ulit. Yung pastor, pumunta na yung pastor. Sis, pinagpala ka na ng ating Panginoon. Mag-church ka naman. Miss ka na ng Panginoon. Miss ka na namin na maka-fellowship. Sabi nung sister, ay pastor, okay na po ako, nagpapadala naman ako ng tithes ng offering. Naiintindihan naman ng Panginoon yung aking puso. Yun yung mga Marami, naiintindihan naman ni Lord yung aking sitwasyon. Naiintindihan naman ng Panginoon yung aking puso. Okay na yun. Hindi ko naman siya nakakalimutan. Ay, dumating yung pagkakataon. Bumalik na ang ating Panginoon. Lahat ng mga Kristiyano gaangatan. Sino gusto umangat? Amen. Pagdating ng ating Panginoon, nag-aangatan na yung mga mananampalataya. Talaga sarap sa piling nila. Ay, yung may-ari ng baby, hindi siya naangat. Ang pato. Madami pa. Lord! Sama mo! Lord, sama mo! Nagbibigay naman ako tayo, nagbibigay naman ako offering, nagtatulong naman ako sa gawain. Ano sabi ng Panginoon doon sa kwento? Ay, diyan ka na lang muna, walang magbabantay sa pato. Maglilingkod natin mga kapatid. Hindi yung pwedeng paparsyal-parsyal lang yung gagamitin natin. Kailangan tayo. Amen? Kaya yung mga wealth, yung possession, material possession po natin, amen, yan minsan yung struggle po natin, hindi natin mabitawan. Ngayon, bitawan na natin, baka hindi tayo makarating. Sabihin ni Lord, ay, kailangan ka sa trabaho mo. Kailangan ka sa tindahan mo. Kailangan ka sa school mo. Kailangan ka sa ganito. Yari tayo mga kapatid. Kasunod, yung pride.
Yung reputation na meron po tayo. Yung say, ay mananampalataya ka na, o ganito mga kapatid, minsan yung pride natin, yun yung naghihindar kung bakit hindi tayo lumago. Amen. Dahil sa mga yabang na meron po tayo, dahil sa reputasyon na binild natin, ay malakas ito, magaling ito. Ay merong lumitaw na mas magaling sa kanya. Sa bawan. Sa pananampalataya, huwag mong isipin ikaw ang pinakamagaling. Amen. Kasi kapag inisip mo na ikaw na ang pinakamagaling, merong gagamitin ng ating Panginoon na mas magaling pa sa iyo para ipahiya ka. Amen. Ganyan po sa pananampalataya kasi pantay-pantay lang tayo dito. Katulad yan ng ginawa ni Satanas eh. Hiniling niya mga kapatid, inisip niya sa kanya sarili na magiging kapantay niya ang ating, yung pala, partida, kapantay pa lang ng Panginoon, binagsak na siya ng ating Diyos. Kaya huwag mong iisipin natin na mas magaling tayo kaysa sa iba. Kasi kung yan ang maging isipan natin, ibabagsak ka talaga ng ating Panginoon. At magtataas ang Diyos ng isa pang mas magaling po sa iyo. Amen. Para sirain yung pride and yung reputation na meron po tayo. Kasunod, mga bagay mga kapatid na hindi natin, mga struggles po natin, yung ating relationship. May mga relasyon po tayo mga kapatid na minsan, yan po yung naglalayo sa atin sa ating Panginoon. Mag-ingat po tayo sa relasyon na meron po tayo. Hayaan yung relasyon na yan na meron po tayo, ito yung mas lalo pang magpalapit sa atin sa ating Panginoon. Kaya yun, di ba? Kasi pagdating sa relationship, kalimitan mga kabataan yan eh. Kaya sinasaway tayo ng mga mas nakakataas sa atin kasi tinitingnan nila na yung relasyon na meron mga kapatid, kailangan mas maging malapit tayo sa ating Panginoon. Kasi yung once na meron tayong binild na relationship at tayo ay palayo sa ating Panginoon, wala po yung paspas ng ating Panginoon. Sa trabaho, sa school, sa ano pa man mga kapatid, kung ano mang relasyon po tayo, kailangan po mga kapatid ang isipin natin, ito bang relasyon ito, yung binibuild na relationship na ito mga kapatid, yung iniingat ko bang relationship ito ba'y magpapalapit sa akin sa ating Panginoon o magpapalayo? Pwede mo namang isipin yan eh. Kapag nakikita mong palayo ka, tanggalin mo po yan. Mahirap lang minsan kasi nakapag-build ka na. Nakapag-invest ka na. Yan po ang mahirap minsan. Pero kung talagang mahal po natin ang ating Panginoon, lahat ng nasa atin na kapag ginawa po natin yung kalumihan, papalitan yan ng mas mahalaga ng ating Panginoon. Kasunod, yung ating mga pangarap, yung ating mga ambisyon. Minsan, dahil may pinapangarap po tayong mga bagay, yan po yung dito tayo eh, sa mga dreams and ambition. Ano pong tinitira po nito? Focus po natin. Nawawala yung focus po natin sa ating Panginoon. Kasi yung mga personal plans, yung personal ambition po natin, minsan personal talaga yan. Nagiging sakit po tayo dyan. Kasi kailangan po ito, kasi kailangan ng ganyan. Dapat yung ating mga dreams and ambition, kasama lagi ang ating Panginoon para i-guide tayo sa mas malapit sa kalooban ng ating Panginoon. Sunod, mga bagay na nagiging struggle ng mga mananampalataya, sinful pleasure or habits. Yung mga kasalanang ini-enjoy natin. Yung mga kasalanan na naging habit na natin. May ganyang kasalanan, kapatid. Yung kasalanang hindi mo naramdam na kasalanan yun. At yan po, that is the most dangerous sin. Na yung kasalanan yan ay hindi mo na maramdamang kasalanan yan. Maging manhid ka sa ganyang kasalanan. Ito po yung isang pinakadelikadong kasalanan na meron po ang tao na pwedeng maging hindrance, na pwedeng maging bagay na siyang maglilimita, maging hindi magpapalago sa atin yung mga kasalanan na yan. Amen. Aminado tayo. Alam nyo yan mga kapatid. Meron kayong mga kasalanan na hindi alam na kayo lang ang nakakaalam. Pero pagdating sa ating Panginoon, alam niya, lantad ang lahat ng bagay.
Ito yung pinakamahirap. Struggles ng isang mananampalataya. Kasi kahit mananampalataya ka na, may mga kasalanang tinatago ka pa rin. Alam niya ng ating Panginoon, may mga habits ka pa rin na ginagawa na siyang nagsisira ng iyong binibuild na pananampalataya. Yung mga hidden sins, yung mga nakatago, dinadago, inilulubog na kasalanan na kapag ikaw, kaya di ba sabi nga mga kapatid, makikilala mo ang isang tunay na mananampalataya kapag solo na lang siya. Kapag wala nang nakakakita sa kanya, diyan mo makikilala ang isang mananampalataya. Kung ano yung gagawin niya. Kasunod, control and independence. Marami po mga kapatid na ayaw mag-surrender sa ating Panginoon kasi gusto nila, sila po ang magmamanto ng buhay nila. Ayaw nilang sila'y dinidiktahan. Ayaw nila na sila ay tinatama. Ayaw nila na sila ay inaayos. Yan yung hindrance mga kapatid. Kapag wala po tayong spirit of obedience, submission, hindi po tayo makakalapit sa ating Panginoon. Kasi kung hindi ganyan yung wala tayong ganyang espiritu, ibig sabihin, inaari mo ang sarili mo, ikaw ang may-ari nito. Ayaw mo eh. Ayaw mo magpasuwatay. Ayaw mo ayaw mo magpagay. Ayaw mo ayaw mo tumanggap. Kasunod, bitterness and unforgiveness. Ayan, yan yung sa mga bagay mga kapatid na nag-aano sa atin. Yung mga bagay na bitterness. Bitter tayo sa buhay ng isang tao. May mga tao tayo hindi mapatawad kahit tayo may kasalanan. Kapal naman. May magandang pagkakataon. Tayo lang may kasalanan. Ayaw nating aminin na tayo may kasalanan. Tayo pa nagagalit. Grabe yung mga puso yan. Tamaan sana ng kidlat. Yung puso na spiritual. Kapag wala tayong ganyan, di ba? Natuto tayong umibig dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kung wala tayong pag-ibig, hindi natin ito magagawa. Kasi ang tunay na umiibig, nagpapatawad. Yes. Tayo nga mga kapatid eh. Kahit pinatawad na tayo ng ating Panginoon, nagkakasala pa rin tayo, pero pinapatawad pa rin tayo ng ating Panginoon. Ano pa kaya tayong tao? Yan yung mga bagay na yan. Sometimes, the things we don't let go are the very thing that hinder the blessing of God. Tama po ba mga kapatid? Yung mga bagay, no, na hindi natin binibitawan, minsan sa pananampalataya, ang yun ding ano yung taga-sinder? Pumipigil sa pagpapala ng ating Panginoon. Ito, madali na ito. Alam mo, mag-aalas 12 na. Pero dahil may pera tayo dito, alam ko mabubuhay kayo. Ate Joyce, hawakan mo. Hawakan mo lang, ha? Ilagay mo sana mo. Ito'y bulsa. Bubulsa agad. Gagawin agad eh. Yan. Ganyan mga kapatid. Diba, may mga pagkakataon po minsan sa ating mga mananampalataya na si Lord may gusto talagang ibigay sa atin. Magkano po yun nandito? 20 pesos. Lagyan natin sa mananampalataya. May halaga po ba itong 20 pesos? Meron. Makakabili ito ice cream. Merong halaga yung 20 pesos. Pero minsan, mga kapatid, dahil na-inlove na tayo sa 20 pesos na ito,
sa bagay, mga kapatid, na ating iniingat-ingatan, sa bagay na mahalaga pala sa atin, pero dito akong 50. Uy, dadaan na. Pero dahil si Ate Joyce, ayaw niyang pakawalan yung 20 pesos na ito. Kahit anong pilit ko, Ate, 50 pesos. Ayaw niya. Kasi ano po, may ano na ito, may sentimental value. May sentimental value na po kasi ito. Bago po ako maging mananampalataya, nasa akin na ito. Bago ako maging mananampalataya, ugali ko na to. Ay si Lord, gusto ng bagong pagpapala. Hindi, ito ang kunin mo. Pero dahil naka-close mga kapatid ang kamay ni Ate Joyce, anong nangyari? Yung pagpapala sana mas malaki sa 20 pesos ay hindi niya po makuha. Nakuha niyo? Pero dahil sa may mga tao mga kapatid na bukas ang kamay, amen, may mga nilet go po sila at sila ngayon ay bukas na ang kamay, kapag nagbigay ang ating Panginoon ng pagpapala, nakukuha po nila agad. Amen. Nakuha niyo po mga kapatid. Kung tayo po mga kapatid ay magmamatigas sa harapan po ng ating Panginoon, yung mas malaking biyaya ay mapupunta sa iba. Amen. Kung yung ating paglilingkod mga kapatid ay makukontento na tayo sa 20 pesos, pagdating sa langit, makikita mo may mas malaki palang biyaya sa Lord sa atin. Kaya sa atin mga kapatid, hallelujah, bitawan na po natin yung mga bagay na ating bit-bit-bit-bit. Bitawan na po natin yung mga bagay mga kapatid na nagpapabigat sa atin na hindi natin makuha yung malaking pagpapala ng ating Panginoon. Masyado nating minamahal yung maliit na pagpapala na meron palang mas malaking pagpapala pa na ibibigay ang ating Panginoon. Dito lang tayo nakatingin kasi nga naka-close na. Pero kung titingnan natin mga kapatid, mas malaki. Amen. Pasensya na yan. Nakuha niyo mga kapatid, kapag hindi po natin, hallelujah, hindi po natin tatanggalin yung mga bagay na ating itinatago, na yun po yung mag-ihindar sa ating paglago, hindi natin makukuha yung pagpapala na para sa atin, na galing po sa ating Panginoon. Ano? A person cannot receive new gifts with closed fist. In the same way, God cannot fill what He refused to empty. Pero kung si Ate Joyce, mga kapatid, ay binuksan niya yung kanyang kamay at hindi siya nagigpit, yung 20 niya madadagdagan pa ng 50. Amen. Yes. Ganon din sa pananampalataya. Kung hindi tayo marunong mga kapatid magbukas ng kamay, kung hindi tayo marunong mag-let go, wala po talagang pagpapalang malaking darating po sa atin. At hindi po tayo magagamit ng ating Panginoon dahil sapat na sa atin para sa atin ng mga bagay na nasa ating mga kamay, na meron pa naman palang kayang ibigay sa atin ang Panginoon ng mas malaking bagay. Kaya sabi po na dito, iwaksi natin ang bawat bagay na nagpapabigat sa atin at ang kasalanang mahigpit na pumipigil sa atin. Sa atin, alam ko mga kapatid, sa oras na ito, meron kayong daladala sa inyong mga kamay. Meron kayong mga pasan na nagpapabigat sa iyo sa paglilingkod sa ating Panginoon. May mga bagay kayong mga kinukonsider, may mga bagay kayong mga reservation, may mga tinatago kayo, may mga iniisip kayo, may mga what-ifs kayo sa inyong mga isipan. Pero huwag hayaan mga kapatid na ang mga bagay na yon ang siyang hahadlang sa mga malaking pagpapala pa ng ating Panginoon sa inyo. The Lord is just waiting for you to let go. So He can do what? Only He can do. May mga bagay kasi na ang Diyos lang ang kayang gumawa. Kaya hayaan mga kapatid, yung mga itinatago niyo po dyan, yung mga bit-bit niyo pa dyan,
hallelujah, ibigay na po natin yan sa ating Panginoon. Kahit napakatagal na ng hawak mo yan, ibigay mo yan sa ating Panginoon para magkaroon ka ng bagong bagay sa pananampalataya. Huwag kang makukontento mga kapatid sa mga dating bagay, sa mga lumang bagay. Dahil ang sabi ng ating Panginoon mga kapatid, kapag tayo ay nakipag-isa sa ating Panginoon, yung mga lumang bagay mga kapatid ay lumipas na at gagawan tayo ng bagong bagay ng ating Panginoon mga kapatid. Matutulang tayo na i-let go ang mga bagay na yan mga kapatid. Let go and let God. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah, Panginoong Isus. Salamat God sa mensahe ito, Panginoong Isus. Ayan God, hallelujah, na ang bawat mensaheng aming napag-usapan, Panginoong Isus, ay magkaroon, God, hallelujah, ng kapangyarihan, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Panginoong Isus. Alam ko, Lord, na meron kayong personal na mensahe na inilagay sa puso ng aking mga kapatid. Hayaan, Lord, na magkaroon sila ng kapangyarihan, Panginoong Isus, na ganapin ang iyong kalooban sa kanilang buhay, Panginoong Isus. At ang mga bagay na kanilang mga nasa kamay pa, na ayaw bitawan, Lord, bigyan mo sila, Lord God, ng lakas na bitawan ng mga ito, Panginoong Isus, upang mas makita nila ang mas dakilang bagay na gagawin mo po sa kanilang buhay, Panginoong Isus. Alam ko, Lord, na meron kang kinakausap sa oras nito. At ang mensaheng ito, Panginoong Isus, ay personal na ibinibigay mo sa Kanya, Panginoong Isus. Lord, hallelujah, kumilos ka sa buhay ng tao ito, Panginoong Isus. Kumilos ka sa buhay ng taong ito at huwag nang pagmatigasin ang kanyang puso. Huwag nang pagmatigasin ang kanyang pananampalataya. At hayaan, Lord, at tulungan mo siya na itong Lord, hallelujah, ay pagganap niya ng ayos, Panginoong Isus, at naaayos sa iyong kalooban. Salamat, Lord, hallelujah, at patuloy na maghari ang iyong presensya sa aming buhay, Panginoong Isus, at patuloy na basbasan, seryuhan mo ang mga salitang itong aming narinig. Salamat po, Panginoong Isus, pinupuri ka namin in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bago tayo